Dumating na po sa punto na hindi na po talaga maipagkakaila yung mga pagkakahawig o pagkakatulad ng mga pangyayari ngayon na nakasulat po sa Ezekiel, no? Yung Gog at Magog na tinatawag. At nabalitaan ko po kahapon lang o isang araw, parang magjo-join ang Russia in favor ng Iran. Parang nagkita yata yung mga pinuno nito, no? Something like that. At kapag ganyan po ang nangyari, talagang sabi nga nung mga ibang mga marunong, ng mga Bible scholars, ito na po yung malaking gulo ng Gog at Magog. Pero bilang Kristiyano, ano yung dapat natin maging anong tawag dito? Stand o reaksyon sa mga ganito. Simple lang po. Ano ba ang sabi ng Bible? Let's all be biblical. Sabi niya, relax. Lift your head up high because your redemption is nigh. Ibig sabihin, relax ka lang, hintayin mo sapagkat ang inyong pagdagit ko sa inyo ay anytime, no? Parang gano'n ang paraphrase niya. Ibig sabihin, naniniwala po talaga majority ng mga Kristiyano ayon na rin sa kanilang pinag-aralan sa eschatology noon pa, talagang may pagdagit na magaganap. At ang pagdagit na ito ay ang tinatawag na the rapture of the church. Ang rapture of the church po ay isang revelation wherein yung katawan natin ay papalitan ng glorified body. At sabi ng Biblia sa Thessalonica, hindi tayo mauuna doon sa mga pumanaw na. Ibig sabihin doon sa mga pumanaw na mga nakikristo. At sila muna bubuhayin, magkakaroon ng glorified body, and then tayo sabay-sabay na may glorified body tayo, papalitan tayo. Tayo mga buhay pa papalitan na lang eh. Pero yung mga, syempre mga patay, bubuhayin muna, di ba? Tapos sabay-sabay tayong papaitas to meet the Lord in the air. Mangyayari po yan. Huwag kayong mag-alala. Ang Word of God po ang sandigan natin. Pag ang Biblia po ang nagsabi, magaganap, matutupad po, magra-rapture po. Walang totoong anak ang Diyos na malelet dahil dito. Ngayon, may nagsasabi raw, para maging anak ng Diyos daw, pananampalataya at gawa. Well, maiiwan ka pag ganyan ang pananaw mo. Sapagkat yung mga nagsasabi niyan na gusto mong ihalo yung gawa mo sa kaligtasan mo, talagang maiiwan ka nga. May nag-comment dito. Pero hindi ko pinapatulan yan eh. Hindi ko pinapatulan yan. At ang mga mararapture lang po ay yung mga nagtiwala ng lubos doon sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Wala na pong iba. It's all about His finished work. Tandaan po ninyo, makasalanan lahat ng tao. At dahil hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili, nagkatawang tao ang Diyos na mismo. Kaya dugo ng Diyos ang ipinantubos sa atin. Kaya ang gusto lang ng Panginoon, tignan natin yung ginawa niya sa krus na sapat na hindi mo pwedeng haluan ng kahit na ano paman, lalo ng yung mga gawa, sapagkat yan ay maruming basahan lamang sa harapan ng Panginoon. Amen? Alam nyo, hindi ako magsasawang sabihin ito sa inyo kahit may mag-comment ng negative. Hindi ko papansinin yan. Hindi ko papansinin yan. Kaya don't waste your time to comment negatives or sabihin nyo ang gawa kasama. Sasabihin niya yung kay James. Si James po, may konteksto po yun. Pero hindi ko papaliwanag na rito, no? Alam na po ninyo, aralin na lang po ninyo. Common sense na lang pong gamitin natin doon, no? 'Di ba? Ibig sabihin lang kay James, kung naging Kristiyano ka, lalabas sa gawa mo yung mabubuting gawa, pero hindi basihan 'yon. Ang ibig sabihin ni James, yung good works mo ay fruits, hindi roots. Karamihan na nagko-comment dito, gusto nilang palabasin na yung good works ay kasama sa fruits, ay sa roots. Mahirap po 'yan. Root, gusto mong isama sa ugat yung mabuting gawa mo, well, that is blaspheming the Lord Jesus Christ in all His might and in all His glory. Do not think, even for one sec, that you can have a participation sa iyong salvation. Dahil sa totoo lang po, only Jesus can do that. Sabi ng Bible sa aklat ng Romans, yung hindi kayang gawin ng tao, ginawa ng Diyos.
Nagkatawang tao siya. Siya na po ang namatay para po sa atin. Amen po ba? Kaya yung mga nangyayari pong gulo ngayon, nakakabahala sa ating mga Kristiyano, nakakabahala in a sense na maikli na lang yung panahon para mag-evangelize tayo. Maikli na lang yung panahon para iparating sa tao na sapat na yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo upang sila'y maligtas. Amen po ba? Kaya araw-araw akong nagsasabi dito. Ngayon kung may comment, kung gawa, kailangan may pananampalataya. Hindi ko na po pinapansin yan. Kung ayaw nila, ayaan po ninyo sila. Maraming gustong maligtas. At doon, sa mga gustong maligtas, check na check po. Pag naglaga kayo kay Jesus ng pananampalataya doon sa finish work niya, maliligtas po kayo. Yun lang po yun. Okay? At yun nga po ang huling balita at malaking gulo po yan. Sinasabi ko po sa inyo kung mangyari po yan. Kaya naka-alerto ngayon ang mga iba't ibang bansa tungkol sa maaring maganap, no? Pero hindi po ako tipong nandito nakakatakot, no? Pag nasa Panginoon ka, ang nakakatakot lang po yung mapunta sa impyerno yung mga tao. For me. Dahil hindi naman nakarinig ng tamang gospel. Kaya, pagkakataon na po natin ito para yung tamang gospel, ay sabihin natin na si Jesus lang ang kaligtasan. Okay? I was trained by a Baptist preacher ever since I was 8 or 9. Kaya alam ko ang sinasabi ko, ever since I know Jesus alone saves. I love that phrase. Diba? Wala nang ibang kaligtasan kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Kaya ang sabi ko po sa inyo, no? This is the right time. Kung gusto nyong gumawa ng mga YouTube channels, may marireach po yan eh. Sabihin nyo, si Jesus lang ang kaligtasan. Dahil alam niyo ang nangyayari po ngayon sa ating mga Kristiyano is ganito po. Tignan natin yung mga news, yung mga nangyayari sa paligid, especially, sa Middle East, at pag may nakikita ka ng parang escalating na, dun mo, kasi yun ang time clock natin eh. Pag may nakikita ka ng parang talagang, talagang escalating na, mag-join ng Russia and all that, lalo nating pag-igihan yung tinatawag na pag-share ng tamang gospel, ng gospel of grace. Dahil, eto na po talaga eh. Kasi anytime pagdagit na po yan. Ano ba yan? Anytime, rapture na po yan. Anytime, as in a twinkling of an eye, rapture na po talaga. Oo, yan na po yan. At, kasi, yung uulitin ko po, no, yung mga senyales o yung mga signs, yun po yung nakalagay sa Matthew 24, yun po ay para po talaga sa Great Tribulation. So, mga senyales yan ng second coming. Hindi po yan senyales ng rapture. At ang rapture ay revelation, kaya mauuna yun kumpara doon sa second coming. Abay, kung malapit na po yung second coming na yan ng Panginoong Hesukristo, which is alam naman natin sa kanyang kalawang pagparito, sa kanyang second coming, tayo po yung mga nasa likod niya, no? Mga hukbo, sabi ng Bible, pero mga saints po niya yun. Tayo po yung mga born-again believers niya, no? Yun po sa second coming yun. Pero bago mangyari yun, mauuna muna ang isang event. Kasi pagkatapos ng event na to, papasok yung 7 years of tribulation. Anong event yung mauuna? Di rapture. Ibig sabihin, mas malapit na po ang rapture. Amen. At ang orasan natin ay yung mga nangyayari sa Israel, nangyayari ngayon sa Iran, at ito nga pong pag-join. Alam niyo ba yung Russia? Nasa Bible po yan, ha? Nasa Bible po yan. Kasama, may pangalan po siya sa Bible. Ibang alam po. Pero Russia po yun. No? Biblical yan. Ang Amerika, wala nga po sa Bible yan eh. Maski tignan nyo eh. Wala yan eh. Pero yung Russia po, it's biblical. Ako po nagsasabi po sa inyo. Kaya kung mas malapit na po yung mga signs ng second coming, asahan po ninyo, mas malapit na pong maganap ang rapture. Anytime, dadagitin na po tayo nilo. Hindi ako magsasawa dyan. Iba nagtatawa na kayo, bahala kayo. Pero ang totoo nito, dadagitin kami ng Panginoong Hesus, hindi dahil sa mabubuting gawa namin, hindi dahil sa kung ano-anong rehilyon ang pinasok namin, kundi dahil sa ginawa lang ni Hesus at yun po ay husto na.
ka-good vibes na ba kayo? Kung hindi pa, maging ka-good vibes na. Share Jesus, share His love, share His grace. Thank you and God bless.